begin? Mga kaibigan, simulan natin ngayon ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Samuel na lubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Hello? Leon? Leon, nasan ka na? Lalong lumalakas ang ulan. Annette. Hello. Hindi ako makakauwi. Sasama ako sa mga tauhan ko na tulungan ng mga nakatira sa gilid ng ilog. Ha? Malapit nang mabaw ang ilog. Kailangan sila mailikas. Malakas ang bagyong ito. Baka mapahamak ka pa. Ipaubaya mo na yan sa mga tauhan mo sa munisipyo. Hindi pwede. Inialala ko ng mga nasasakupan ko. Kailangan damayan ko sila sa ganitong pagkakataon. Uy, mag-iingat ka, ha? Huwag ka na munang lumabas at bahala kahit saan. O sila, Pri, umuwi na? Hindi pa nga eh. Isa pa yung batang yan. Wala pa rito sa bahay. Naku talaga nag-aalala na ako sa kanya. Palagi na lang tayong binibigyan ng sakit ng ulo. Bukas ka na umuwi, Lovely. Nako, bahala sa labas. Talagang bukas na ako uuwi. Ang sarap kaya rito sa inyo. I'm so free. Eh kasi naman, kaming magkapatid lang ang narito sa bahay. Nasa Manila sina Daddy at Mommy. Busy sa negosyo namin. Mabuti na nga lang at hindi ka nag-dormitory sa Manila. Kung hindi, wala na akong friend na mapupuntahan dito. Alam mo, ikaw ang dapat na nakadorm sa Manila eh. Biruin mo, araw-araw hatid sundo ka ng driver nyo sa university. Araw-araw bumubiyahe ka mula rito sa Bulacan, papuntang Manila. Tapos sa hapon pauwi naman. Well, ang higpit kasi ni Daddy eh. Baka raw matulad ako sa nangyari sa pinsan ko. Ang sabihin mo, wala silang tiwala sa'yo. Inom na nga lang tayo. Pag ganitong malakas ang ulan, wala talaga tayong pwedeng gawin kundi uminom at mag-happy-happy. Ay, naku, si Mami tumatawag na naman. O, sagutin mo na. Mas mabuting alam niya hindi ka uuwi ngayong gabi. Kesa naman nag-aalala siya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Love she gives to me. Sino kasama niyo ni Ginger na mag-inuman kayo? Dad, kami lang. Ano ba namang klaseng question yan, no? Anong klaseng tanong? Tanong ng tatay mo na magdamag nag-aalala sa'yo. Safe naman ako kina Ginger, Dad. Isa pa, kilala niyo naman siya. Matagal ko ng kaibigan si Ginger. Pero hindi tama na ang dalagang katulad mo nagpapalipas ng gabi sa ibang lugar. Dad, baha nga eh. Tsaka bahay naman yun ng kaibigan ko. Hindi naman delikadong lugar. Tsaka isa pa, alam naman ni Mommy na nandun ako pagkahatid sa akin ng driver. Nagbilin ako sa kanya na ipaalam kay Mommy na dun ako nagpahatid. At bakit ba napakalaking issue nito? Give me a break, Dad. Malaki na ako. 20 anyos na ako, Dad. 1 taon na lang sa college at graduate na ako. So, bakit tinatrato mo pa rin akong parang batang paslit? Dahil ayokong mapahama ka. Ayokong matulad... Oo na po. Yung nangyari sa pinsan ko, hindi mangyayari sa akin. Wala nga akong boyfriend, Dad. Paano ako... Ay, naku, Dad. Pwede ba magtiwala ka naman sa akin? Intindihin mo na lang ang constituents mo. Magtiwala ka sa akin at maniwala ka sa akin. Dahil may mga pangarap ako at hindi ako papayag na masira ang mga to dahil sa isang pagkakamali lang.
Malalim na naman sir ang iniisip nyo. Tungkol po ba sa mga nasa evacuation center? Nadalhan na po sila ng mga tauhan sa munisipyo ng pagkain at damit. Artemio. Maya-maya, pupunta tayo sa ilog. Titingnan natin kung maaari na silang bumalik sa mga bahay nila. O baka kailangan magsagawa ng minor repairs bago sila pa uwi. Opo, Mayor. Opo. Manipis na ang pondo ng munisipyo. Buti na lang, may dumarating na suporta galing sa pamahalaan. Makabibili pa kami ng dagdag na pagkain, kumot, pansapin sa higaan ng mga nasa evacuation center. Mahirap talaga, sir, kapag may dumaraang bagyo. Kahit saang lugar, perwisyo talaga. Hindi lang yan ang inaalala ko, Artemio. Iniisip kong ikuha ng bodyguard driver ang anak kong si Lovely. Bakit, sir? May problema sa driver niya? Matanda na si Kakaresti. Madalas pang inuuto ni Lovely. Nalalaman na lang namin nagpahatid sa kung saan. Wala na kami magawa. Madalas nga pong tumakas si Lovely. Pero, Mayor, sir, nasa edad na pong anak ninyo. Nasa edad na, pero mahilig sa good time. Alam mo naman ang panahon ngayon, Artemio. Kahit maingat ang isang tao, nasasalisihan ng mga mapagsamantala. Ilang kaso na ba nangyari kung saan na-rape ang isang babae? Dahil sa nilagyan ng pampatulog ang iniinom nila. My God, ayokong mangyari yan sa anak ko. Sir, kung mamarapatin nyo, yung anak kong nag-aaral noon ng criminology, graduate na, at naghahanda para sa board exam. Kung payag kayo, sir, siya na pong ire-recommenda ko. Si Samuel? Opo, opo. Kung naghahanda siya para sa board exam, intensyon niyang magpulis talaga, ha? Magpulis, mag-abogado, hindi pa siya desidido, sir. Pero uunahin niyang criminology board exam. Kung binata ang anak mo, baka naman ligawan lang niya si Lovely. Tinitiyak ko sa inyo, magiging profesional ang anak ko. Trabaho kung trabaho. Gusto ko lang makasigurong makakagraduate sa college ang anak ko. At masiguro kong ligtas siya palagi habang abala ako sa tungkulin ko bilang mayor. Kaya pong gawin niya ng anak ko. Sige, isama mo siya rito. Gusto ko muna makausap si Samuel. Tay, hindi niyo mo lang ako tinanong. Paano kung ayaw ko? Samuel, makakaipon ka ng halagang kailangan mo para sa board exam. Bukod doon, ito'y siguradong trabaho na eh. Tumuloy ka man sa pagpupulis o hindi, may pagkakakitaan ka na. Magpupulis ako, Tay. Yan ang pangarap ko. Ayoko maging bodyguard lang. Samuel, anak, huwag mo kong ipapahiya sa boss ko, ha? Siniguro kung papayag ka. 1 taon lang naman ito, anak. Hanggang sa makagraduate sa college si Lovely. Pero Tay... Wala nang pero-pero. Makipag-usap ka muna kay Mayor. Huwag kang basta umayaw. Huwag mo itong tanggihan. Ayokong basta magrekomenda ng kung sino buhat sa aming agency. Mabuti nang ikaw ang maging bodyguard ni Lovely. Dahil makasisiguro kung gagawin mo ng tama ang iyong trabaho. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Nakita mo na bang itsura ng anak ni Artemio? Aba, ang gwapo na yun. Ang gwapo ni Samuel. Magandang tindig. Makaligawan lang niya si Lovely. O lalo tayong magkaproblema. Naisip ko na rin yan, Annette. Nagulat nga ako nang makita ko sila habang papasok nitong bakuran. O anong plano mo? Kukunin mo pa rin driver bodyguard ni Lovely ang binata ni Artemio?
Kakausapin ko muna. Ay naku, basta ako ayoko. Mabuti nang manatili si Kakang Resty na driver ng dalaga natin. Kaysa ipagkatiwala sa batang yan. Ay, ibang pakiramdam ko sa kanya. Ang gusto ko lang, Samuel, disiplina. Kung ang schedule ni Lovely ay eskwelahan at bahay, yun lang ang susundin mo. Kung hindi ko siya pinayagan na dumaan sa bahay ng kaibigan, o mag-shopping, o kaya pumunta sa kung saang bar, pagkatapos ng klase, hindi mo siya dapat samahan doon. Opo, Mayor. Sa akin ka kukuha ng direct order, ha? Hindi ka pwedeng manduhan ni Lovely. Opo, sir. Sa bagay pa, huwag mo siyang liligawan. Ayokong masira ang tiwala ko sa iyong ama. Matagal ko ng bodyguard si Artemio. Buong tiwala ko sa kanya. Opo, Mayor. 1 taon lang to, Samuel. Gusto ko lang talagang matapos ni Lovely ang pag-aaral niya. Gusto ko magkaroon ng kahit konting disiplina sa buhay ang anak ko. Visit. Bakit ako natameme nung kausapin ako ni Mayor? Sa kalooban ko gusto kong tumanggi. Ayoko talaga maging bodyguard ng anak niya. Baka mamaya, utos-utusan lang ako ng spoiled brat na yun. Pero sobrang hiya ang naramdaman ko nung magkaharap na kami ni Mayor. Hindi ako nakapagsalita. Puro opo lang lumabas sa bibig ko. Nakataya ngayon dito ang pangalan ng tatay ko. Hindi ko siya pwedeng biguin. Alang-alang sa tatay ko, gagawin ko ng maayos ang trabaho ito. Hi! Sabi ni Daddy, ikaw na ang magiging bodyguard ko. Ha? Ma'am Lovely? Wow! Halos kaedad lang pala kita. At gwapo ka. Ang bili ni Mayor. Don't be too friendly with her. Hindi kayo dapat maging magkaibigan. At lalong hindi siya dapat umibig sa'yo. Well, hindi ka na sumagot, Pogi. Ma'am, salamat sa papuri pero hindi ako pwedeng makipagbiruan sa trabaho lang. Wow! What? Si Kakaresting pwede kong biruin at madalas ko nga siyang inuuto, no? Kung saan ko gusto pumunta. Nakapupunta ako. And I'm sure it would be the same with you. Cool ka lang. Pag tayo na lang nasa biyahe, pwede ka mag-relax. Sorry, Ma'am Lovely. Kung ano po ang bili ng daddy niyo, yun lang ang dapat kong gawin. Hindi po ako pwedeng tumanggap ng utos galing sa inyo. Yan ang mahigpit na bili ng daddy niyo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she gives to me. Ay! Makasigaw ka naman dyan. Wapo ng driver mo. Gaga, siya ang bodyguard ko. Wow! Bodyguard! Yes. Social ka talaga, best friend. May bodyguard ka na. May boyfriend ka pa. Bodyguard driver ko lang yan. And take note, suplado yan. Kaya, malabong maging kami. Uy, type mo? Gwapo, diba? Pero suplado nga. Hindi yan tumatawa sa mga joke ko. Masyadong seryoso. Baka naman umaarte lang yan, ah. Ewan ko nga sa kanya. Basta kung ano raw ang bili ni Daddy, yun lang ang susundin niya. Hindi ko raw siya pwedeng utusan o diktahan. Grabe naman. Nako, ayan na. Ayan na, palapit na sa atin.
Oras na po para umuwi. Isabay na natin si Ginger ha, sa Bulacan din siya uuwi. Wala pong instruction sa akin na ganyan. Pero best friend ko naman siya eh. Kung gusto mo, tatawagan ko si Mommy para siya mismo magsabi sa'yo na kilala nila si Ginger. Pero ma'am, sinabi ko naman sa inyo. Oo na. Oo na. Kung anong bili ni Daddy, yun lang ang gagawin mo. Hayaan mo na, lovely. Madali naman makasakay ng bus sa terminal eh. Okay lang ako. Kakainis talaga. Ma'am, Oo na. Ito na, inaayos ko na yung bag ko. Ginger, bukas uli ha. Sorry. Masungit tong bodyguard ko eh. Oh, it's okay, Mr. Bodyguard. Huwag masyado masungit, ha? Bawas pogi points kasi. sorry ma'am. Bawal ako makipagbiruan. Oh, Tayo na, Ma'am Lovely. Nakakainis ka. Bakit pati best friend ko kailangan mong sungitan? Kailangan ba talaga para kang robot, ha? Ha? Sige, sumagot ka naman. Maayos ang pagtatanong ko. Hindi ka pwedeng biruin? Hindi ka pwedeng utusan? Ni hindi kita mapakiusapan? Ano ba talagang silbi mo? Oy, sumagot ka, Samuel! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Hoy! Ang sabi ko, sumagot ka naman! Kapag hindi mo ako kinausap, ipasisisante kita kay Daddy! Ma'am, mas matutuwa ako kapag nasisante ko. Ay, salamat sumagot din. Ang tungkulin ko, bantayan kayo. At ipagtanggol kung kailangan. Hindi po ang makipagkwentuhan sa inyo. Grabe naman! Paano kung gusto kong magkwento? Hello, ayokong mapanis ang laway ko. Makikinig po ako. Hindi ka pwedeng magkwento rin? O kaya, tumawa man lang? Ang instruction po sa akin, maging bodyguard, hindi maging kaibigan. OMG! To the letter talaga? Pero tayo lang ang magkasama ngayon dito sa kotse. Maging tao ka naman paminsan-minsan. Hindi kita isusumbong kay Daddy. Pasensya na, ma'am. Mabuti na pong sumunod ako to the letter para sa kapakanan ng tatay ko. Ayoko siyang mapagalitan kung papalpak ako. Ay, pag hiniling kong sisantihin ka dahil ayaw mo kong kausapin, mapapahiya rin si Mang Artemio. Kaya, tigilin mo na ang drama mo, ha? Magpakatao ka. Maging mabait ka sa akin. Dahil kung hindi, mapapahamak si Mang Artemio dahil sa'yo. Sisantihin niyo na yung driver ko. Hindi ko siya gusto. Ha? Masama ang ugali niya. Bakit? Ano na naman ang problema? Binastos ka ba? Anong ginawa sa'yo? Hindi niya lang ako binastos. Binaliwala pa. Ano? Ay, hindi kita maintindihan, lovely. Ano bakit pag-usap sa akin? Hindi mo pang babastos yun, Mommy. Tapos, hindi ko raw siya pwedeng utusan or diktahan. Kay Daddy lang daw siya susunod. Oh, di ba? Pambabaliwala sa akin yun. Mommy, I hate him. Sisantihin niyo na siya. Palitan niyo na. Pero anak, Daddy mo ang kumuha sa kanya. Eh, di kung ganun sabihin mo kay Daddy, sasantihin siya. I don't like him. I'm beginning to hate him now. Samuel, ano ginawa mo? Pinatawag ka ni Mayor Leon. Ginawa ko pong trabaho ko, tay. Relax lang. Hindi kita ipapahiya. Mukha kasing galit si Mayor eh. Pwera na lang kung nagsumbong ng hindi totoo si Lovely. Binastos mo ba anak niya? Kilala mo ko, tay.
Disiplinado ako. Magalang ako, lalo na sa babae. Oo, kilala nga kita, pero Nagdududa ka ba sa akin, Tay? kinakabahan lang ako. Phil ang anak ni Mayor at baka Natukso ko? Samuel, maganda yung batang yun, ha? Si Lovely. Oo, maputi. Pero nung malit ako, Tay, hindi kita binigyan ng sakit ng ulo. Ngayon ka pa ba magdududa sa akin? Nung ipasok mo ko sa trabaho ito, tutulong kalooban ko. Pero alang-alang sa pangalan mo, pumayag ako. Hindi kita ipapahiya, Tay. Tatapusin kong 1 taon na pagtatrabaho bilang bodyguard ni Lovely. Tutupad ako sa usapan. Wala kayong magiging problema. Dahil pagkatapos nito, gusto ko rin namang ituloy ang talagang pangarap ko. Ang maging ganap na pulis. Mayor, ipinatawag niyo po ako? Oo, Samuel. Halika sa mayor din. Sige, Dad. Sisantihin mo na yan. Ako na ang bahala, Iya. Tayo na, Samuel. May mga isinumbong sa akin si Lovely. Gusto ko mag-usap tayo ng masinsinan. Mayor? Sir? Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Samuel. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Niyaya kita dito, Sardin, para hindi marinig ni Lovely yung sasabihin ko sa'yo. Okay lang ako, Mayor, kung papalitan mo ako. Hindi, Samuel. On the contrary, iho, gusto kong ginawa mo. Mayor? Sir? Sa wakas, nakatagpo ng katapatan ako. Ayaw mo rin makipagkwentuhan sa kanya. Para ka raw robot. Hindi pwedeng utuin, hindi pwedeng utusan. Ni ayaw mo makipagkwentuhan sa kanya. Sir, ayoko pong magkapalagayan kami ng loob. Nagbilin kayo na. Oo. Ayokong mapalagay ang loob niya sa'yo dahil baka magkaroon ka ng damdamin sa kanya. At ganun din siya sa iyo. Halos magkaedad kayo. At ikaw let's admit it, artistahin. Pero hindi ko sisirayan ang tiwala niyo, Mayor. Good. Naniniwala ko sa iyo, Samuel. At hindi kita sisisantihin. Dadagdagan ko pa nga ang sweldo mo dahil mabuti ang ginagawa mo. Salamat po. Ako nga ang dapat magpasalamat. Hindi na ako mag-aalala kay Lovely. Naniniwala akong she's in good hands kapag kasama ka. What? Hindi sinasante ni Daddy? Yes, anak. Kasi tama raw ang ginagawa ni Samuel. Kaya hindi niya sinisante. At paano ang feelings ko, Mommy? Unawain mo na lang ang iyong daddy. Bilang mayor, masyado siyang abala. At sa pagkakataong ito, gusto lang niya ang isang tao na mapagkakatiwalaan sa kaligtasan at welfare mo. Kung concerned talaga siya sa welfare ko, dapat ako ang pinakikinggan niya at hindi yung bodyguard na yon. Wala namang masama kay Samuel. Katunayan, mabuti nga siyang tao. Sumusunod siya sa kung anong napagkasundo nila ng iyong daddy. Uy, puro si Samuel ang magaling sa inyo. Paano ang feelings ko, Mommy? I'm not happy having him as my bodyguard. Lovely. Hindi ba importante yung feelings ko sa inyo? Safe nga ako. Protected
nga ako ayon sa paningin ninyo. Pero hindi normal ang pakiramdam ko. Parang denumero ang kilos ko dahil sa kanya. Bakit niyo ako ginaganito? Ang gusto lang ng iyong daddy, matapos mo ang iyong pag-aaral at hindi ka matulad sa pinsan mo. 1 taon na lang naman, magtiis-tiis ka pa. Pag nakagraduate ka, pwede nang walang bodyguard. Sumunod na muna tayo sa iyong daddy. Huwag na tayong dumagdag sa stress niya. Bilang lingkod bayan. Uy! Narito na naman ang dakilang driver ni Lovely. Oo nga, bro. Oh, mga kasama! Tingin ko! Kahit malaki ang katawan at magandang lalaki nito, lampa to eh! Mukha lampay. Lampay yan. O ano, Pogi? Sumagot ka! Ano? Pare, konting lamig. Hinihintay ko lang ang amo ko. Kung buhusan kaya kita itong dala kong soft drinks, lalabas kaya ang tapang mo? O, uuwi kang umiiyak? Usap na yan. Mga kasama, ano? Buhusan na natin? Para umiyak to. Ha? Ay! Natapon! Iyak na yan. Iyak na yan! Iyak na yan. Uy, anong ginagawa niyo sa bodyguard ko? Loko-loko kayo! Huwag naman pala yung bodyguard mo, Lovely. Ni hindi kumikibo sa ginawa ko. Tama na! Tumigil na kayo! Umalis na kayo! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, Billy! Mga kasama, tayo na! Walang kwentang asarin pala ng isang tuwi. Duwag pala! OMG! Ano yun? Oh, bodyguard ka! Binuhusan ka ng soft drink, di ka man lang kumibo! Tingnan mo nga yung itsura mo! Teka nga! Pupunasan ko mukha mo! Ma'am, huwag. Ako na lang. Hindi! Huwag mo ako pigilan! Hayaan mo punasan ko mukha mo! Alam mo, naiinis talaga ako sa'yo. Anong klase kang bodyguard? Bakit hinayaan mong ganituhin ka ng mga loko-lokong yon? Kung hindi mo maipagtanggol ang sarili mo, paano kung maaasahang maipagtatanggol mo ko? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Ano? Sumagot ka! Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo, ha? Bakit hindi mo pinoprotektahan ang sarili mo? Ma'am, tama na. Masyado nang madiin ang pagpupunas niya sa mukha ko. Tama na po. Nakakainis ka kasi. Duwag ka pala. Ma'am, Oh, bakit minawa ka ng kamay ko? salamat. Salamat, ipinagtanggol kita. Eh, ikaw ang bodyguard, pero ako pang lumaban para sa'yo. Hindi po yun. Salamat pinunasan niyo ang mukha ko. Tayo na po. Sumakay na kayo sa kotse. So, gano'n na lang yan? Paano kung ulitin ni Billy yung ginawa niya? Hindi pa rin ako lalaban, ma'am. Bakit? Ha? Kasi? Duwag ka talaga? Paano ka magpupulis kung ganyan ka kaduwag? Ang pagtitimpi ay hindi karubagan, ma'am. Bodyguard mo ko. Narito ako para ipagtanggol at protektahan ka. Hindi ang sarili ko. Huh? Wow! Sinabi niya yun? Oo, Ginger. Natameme ako. Hindi nga ako nakahirit eh. Uy! May kumakabog-kabog na sa dibdib ng best friend ko. Tumigil ka nga dyan. Ano ang kakabog-kabog-kabog, ha? Bodyguard ko yun, no? Hindi ako pwedeng ma-fall sa kanya. Eh, kung siya ang ma-fall sa ganda mo, okay sa'yo. Pwede siguro. Teka. Ano ang magandang title ng kwento kung magkatuluyan kami, ha? Ah, ang bodyguard
at ang sexy lady. Ano ba naman yan? Anong klaseng title yan? Hindi nga, pero pwera biro, Lovely. Baka naman drama lang niya yung paseryoso effect niya. Pero, may feelings na para sa'yo. Wala siguro. Baka nga may girlfriend si Samuel eh. Ayokong isiping may mabubuong relasyon sa aming dalawa. Gusto kong patunayan kay Daddy na kahit bungis-ngis ako, tatapusin ko ang studies ko. Seryoso ako sa pangarap ko. Pagka-graduate ko, mag-a-apply ako ng scholarship sa abroad para sa masteral degree ko. Patutunayan ko kay Daddy. Hindi ako matutulad sa pinsan ko na may pagmamalaki niya ako. Sa totoo lang, kinilig ako nang hinawakan niya ang kamay ko kanina. Bakit ko pa naramdaman yun? Dapat mainis ako sa kanya eh. Dapat magalit ako eh. Pero, naawa talaga ako nang nakita kong binuhusan siya ng soft drink ni Billy sa mukha. At hindi man lang siya kumibo. Araw-araw, kinasasabikan ko ang pagdating niya para sunduin ako sa school. Ay, ano bang nangyayari sa akin? Para akong teenager na kinikilig tuwing makikita ang crush niya. Pero hindi ako pwedeng magka-feelings para kay Samuel. Bodyguard ko siya. Ako ang amo. At tauhan siya ni Daddy. Walang pwedeng mamagitan sa amin. Wala. Hindi ito pwede. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Di ako makatulog. Parang hindi na tamang nararamdaman ko. Nakipagkasundo ako kay Mayor Leon na hindi kami magkakamabutihan ni Ma'am Lovely. Pero habang tumatagal, kinasasabikan kong makita siya araw-araw. Tuwing tatarayan niya ako, tuwa ang nararamdaman ko. Hindi ko napigil ang sarili kong hawakan ang kamay niya kanina. Hindi ko yun dapat ginawa. At hindi na yun dapat maulit pa. Twenty minutes na ako naghihintay dito sa parking. Bakit kaya wala pa si Lovely? Eksakto sa oras laging uli ng klase. Pati si Ginger wala pa rin. Sabay sila palagi kung lumabas ng klase. Goodbye, Jerry. Teka, baka pumuslit yung dalawa na yun, ha? Ako, malalagot ako kay Mayor kapag may nangyari kay Lovely. Sure ka ba na maghihintay lang sa parking ang pogi mong bodyguard? Oo naman. Sandali lang naman tayo, no? Namimiss ko na kasi yung hangout natin. Yung tindahan ng kamote yun na may budbud ng sesame seeds sa ibabaw. Bibili lang tayo ng tapos bumalik na tayo sa campus, ha? Okay. Hi, Lovely. Ikaw na naman, Billy. Padali mo nga kami. Nagmamadali kami ni Ginger. Ay, huwag kang makulit, ha? Ako lang naman ito. Huwag niyo naman akong itaboy. Gusto ko lang namang makausap si Lovely. Matapos mong bastusin ang bodyguard ko, wala na tayong dapat pag-usapan.
Wow naman! Sinubukan ko lang naman kung hanggang saan ang tapang ni Baby Boy Samuel mo. Oy, wala naman palang binatbat eh. Kaya dapat, pagbigyan mo na ako, ha? Ano? Ang ganda mo talaga, Lovely. Huwag mo akong hawakan! Hey, huwag kang masyadong suplada. Ang dami nagkakandara pa sa akin, ano? Pero ikaw, hinahabol-habol ko pa. Tama na yan, Billy, ha? Isusumbong kita sa dean sa office. Nambabastos ka na. Huwag ka mang makialam, Ginger. Si Lovely naman ang pakay ko, ah. Eh, nambabastos ka na nga eh. Oh, Ma'am, Ah, kailangan mo ng tulong ko? Samuel, paano mo nalamang... Naisip ko, pumuslit kayo sa oras ng uwian ng klase. Kaya hinanap kita. Oh. O ngayong nakita mo na siya. Uwi na. Balik na sa parking area. At mag-uusap na kami ng boss mo. Binabastos mo si ma'am? Ano ba sa tingin mo? Ha? Hayaan mo na siya, Samuel. Halika na, Ginger. Tayo na, Samuel. Umalis na tayo rito. Uy, teka lang. Kinakausap pa kita. Ha? ay, bitiwan mo ako! Suplada ka ngayon, ah. Bitiwan mo na! Huwag ka sabing makialam, eh. Bitiwan mo na sabi! Ay kung hindi ko siya bitawan. Bitiwan mo sabi! Hup! Ano ba yan? Ano? Oyop ko. Sige! Subukan mong gumanti. Paggising mo, nasa ospital ka na! Tama na, Billy! Huwag mo hintayin lupihin ka ni Samuel! Huwag mo na uli siyang babastusin. Dahil hindi lang yan ang aabutin mo! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Salamat, Samuel, Hinanap mo kami ni Ginger. Kaya ikaw, girl, huwag ka na ulit tataka sa bodyguard mo. Hindi na mauulit, pero... huwag mo kong isusumbong kay Daddy, Kailangan ko itong i-report, ma'am. Please, wag na. Promise, hindi ko na uulitin. Pero ma'am, nagtangka ng masama si Billy sa inyo. I can handle this. Please, wag mo nang ipaalam kay Daddy. Ayoko ng iskandalo sa school. Oo nga, i-report na lang namin sa school official. Ay, hindi. Ginger, wag. Ipatatawag nila si Daddy o kaya si Mommy. Eh, paano kung bastusin ka uli ng demonyong yun? Hindi ako makapapayag doon, ma'am. Hindi na. Hindi na ako guguluhin nun. Iiwasan ko na rin siya. Susunod na ako sa schedule ko, hindi na ako pupuslit uli. Basta, pangako mo hindi ito makakarating kay Daddy. Kumbinsido na ako, Samuel. Naniniwala na akong kaya mo kong ipagtanggol. Mommy? May hostage taking raw sa palengke. Nasaan si Daddy? Ay, sumugod nga doon eh. Nag-aalala nga ako, Lovely. Ang sabi ko, ipaubaya na sa pulisya yung problema. Bakit pumunta pa dun si Dad? Bilang mayor, pwede siyang mamagitan. Pero sana, mapasuko na niya agad yung hostage taker. Ngayon lang ito nangyari sa ating bayan. Sana walang masaktan. Jack, naghihintay na si Lovely. Hindi kami dapat matraffic palabas ng Maynila. Ano ba meron dito sa palengke? Ang bagal ng usad ng traffic. Parang may pinagkakaguluhan sa gitna ng palengke. No, si Mayor Leon yun. Palapit siya sa maraming tao. Anong meron? Teka nga, paparado muna ako. Hindi ko natatanong si tatay. Bilang bodyguard ni Mayor, dapat laging nakasunod sa kanya si tatay. Bakit hindi siya kasama ni Mayor ngayon? Hindi ko bibitawan ang batang ito. Hanapin niyo ang misis ko.
Ayaw niyang makipagbalikan sa akin. Sinabi ko sa kanya, mamamatay ako, papatay ako kapag hindi siya nakipagbalikan. Pare, si Mayor Leon ito. Mukhang dayo ka sa bayan namin. Tutulungan ka namin sa inaing mo. Pero bitiwan mo muna ang patalim. Mag-usap tayo. Makikinig kami sa'yo. Hindi! Hanapin niyo ang misis ko! Sa kanya lang ako makikinig! May 1 oras kayo para hanapin siya! Kung hindi, masasaktan ang batang ito! Wag po ba? Mo kaya? Wawa kayo! Ano? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Wawa po kayo! Pakawalan niyo na ako! Hindi! Tumahimik ka! Hanggat wala rito ang misis ko, hindi ko bibitawan ang batang ito! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Pwede, sundin mo siya. Narito lang kami, tutulungan ka namin. Dalhin niyo rito ang misis ko! Siya lang ang kakausapin ko! Sige. Pero maikli ang 1 oras. Bigyan mo kami ng kalahating araw para mahanap siya. Ano ang pangalan niya? Saan siya nakatira? Hindi! Huwag niyo nga akong utuin! Matagal na ang kalahating araw! Sa loob ng 1 oras! Dapat puntalan niyo rito ang misis ko! Pare, Naririnig niyo? 1 oras! Mayor, si tatay, bakit hindi niyo kasama rito? Samuel, inutusan ko siyang humingi ng reinforcement sa SWAT. Hindi ko pinalis ang mga kasama kong pulis dito. Delikado ang sitwasyon. Nakikita kong kailangan na ng dagdag na pulisya na hindi nakikita nitong hostage taker. Mabuti po siguro. Ipaubaya niyo na sa pulisya ang pakikipag-usap sa kanya. Baka maghinala siya kung biglang iba ang makikipag-usap sa kanya. Pero Mayor, Sandali, Samuel. Namumutla ng bata. Mukhang kailangan ng kumilos ng mas mabilis. ano po gagawin niyo? Teka, Samuel. Pare! Nasaan ang misis ko? Huwag mong masyadong higpitan ang pagkakayakap sa leeg ng bata. Namumutla na siya. Hanapin niyo ang misis ko! Nasaan ano? Lalapitan kita. Mag-usap tayo. Ano ba talaga ang problema? Huwag! Huwag kang lalapit dito! Mayor, delikado gagawin mo. May hawak siyang patalim. Alam ko ang ginagawa ko, Samuel. Dito ka lang. Susubukan ko lapitan siya. Namumutla ng bata. Kung hindi man ito mamatay sa patalim na hawak niya, baka hindi makahinga ang bata sa higpit ng pagkakayakap sa kanya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Mayor! Gusto ko lang bumalik sa akin ang misis ko! Oo, naintindihan ko. Ano? Inutusan ko na ang tauhan ko para hanapin o kontakin ang misis mo. Ginagawa na nila ang lahat para makarating siya rito. Ako naman ang hihiling sa'yo. Ibaba mo na ang patalim na hawak mo. Pagkatapos ano? Pagkatapos, palayain mo na ang batang hawak mo. Wala naman siya kinalaman sa problema mo. Hindi pwede! Hindi niyo ako tutulungan kapag binitawan ko ang batang ito! Nangangako ako. Ako mismo, hindi aalis sa tabi mo hanggang sa dumating ang misis mo. Walang kakanti sa iyo rito. Iginagalang ako ng mga kababayan ko. Tutulungan ka namin. Maniwala ka sa akin. Bitiwan mo na ang bata. Ibaba mo ang patalim. Bitiwan mo na. Sige na.
Halika na. Nene, dali, bilis. Halika na. May babaril sa akin! Sinasabi ko na! Inuloko niyo lang ako! Tumapa kayo! Tapa! Ligtas ka na. Ligtas ka na, Nene. Tumahan ka na. Tahan na. Asa? Dadalhin po sa ospital ng hostage taker. Sana mabuhay pa siya para mapanagutan niya ang ginawa niya. Salamat, Samuel. Wala po kayong dapat ipagpasalamat sa akin, Mayor. Sinikap ko lang tumulong para sa kaligtasan niyo. Nang dumating ang SWAT, agad silang nag-decide kung anong gagawin. Kaya nung handa na yung sniper, kinailangan ko kayong padapain kanina. Daddy, salamat, ligtas ka. Lovely. Anong ginagawa mo rito? Hindi po ako mapakali sa bahay. Hindi dumarating si Samuel. At ikaw naman, Daddy, first time mo mag-handle ng hostage taking. Natakot ako na baka Okay na ako. Okay na ako, anak. Ligtas kami lahat. Nene, sige na ha. Sumama ka na sa social worker na tutulong sa'yo. Ihahatid ka nila sa magulang mo. Salamat po, Mayor Okay, Leon. sige. At ikaw, Samuel, bakit naririto ka? Huwag mo na siyang sitahin. Tumulong din siya sa amin. Daddy. Sige na, Samuel. Umalis na kayo ni Lovely. Kailangan mo pa siyang ihatid sa university. Hindi na po ako papasok sa araw na to. Ha? Magstay na lang muna ako sa bahay. Nakakapanghina ang nangyaring to. Okay. Sige, anak. Samuel, ihatid mo na siya. Ako na bahala rito. Tiyak may darating na taga-media para alamin ang detalye ng nangyari. Opo. Dad, pilitin mong tawagan si Mami agad ah. Nag-aalala din siya sa'yo. Tawagan mo agad siya ah. Nahanap ba ng mga pulis ang misis ng hostage taker? Opo, ma'am. Ihatid na siya doon sa ospital na pinagdalhan sa lista niya. Bakit kaya siya gumawa ng ganito, no? Mabuti, nailigtas yung batang hinostage. Baka gumagamit ng droga, ma'am. Madalas, mga adik ang gumagawa ng ganito. Ay, ngayon ko lang na-realize. Mapanganib pa rin talaga ang mundo, no? Kaya nga po gusto kong maging pulis, ma'am. Gusto kong makatulong na masugpo ang kasamaan sa paligid sa maliit kong kakayahan. At itong pagiging bodyguard mo sa akin, nagiging hadlang sa pangarap mo. Ma'am Lovely. Samuel, pwede bang pag tayong dalawa lang, Lovely na lang ang itawag mo sa akin? Hindi pwede, ma'am. Nangako ako sa daddy niyo na... Na ano, ha? Ano ba talagang pinag-usapan ninyo ni Daddy at ganyan ka? Lagi kang formal makipag-usap sa akin. Alam mo, nakakapagod na rin to, Samuel. Ma'am, ang usapan namin ng daddy niyo, 1 taon lang. Hanggang makagraduate ka lang. At pwede ko nang ituloy ang pagpupulis ko. Madali naman yun ah. Naka-6 na buwan ka na. At 6 months na lang, tapos na ako sa pag-aaral ko. Bakit hanggang ngayon? Ganito tayo ka, formal mag-usap. Gusto ko namang makilala ka pa. Maging kaibigan kita. Anong silbi nitong araw-araw kitang kasama? Araw-araw mo kong pinoprotektahan. Kung hindi naman talaga kita kilala ng lubos. Ma'am, hindi pwede. Kasama yan sa pinag-usapan namin ng daddy niyo. Ang alin? Alin sa mga sinabi ko? Ay, tapatin mo nga ako, Samuel. Huwag kang maglihim sa akin, okay? Kung gusto mong maniwala pa ako sa'yo, nakikiusap ako. Sabihin mo sa akin ang totoong pinag-usapan ninyo ni Daddy.
kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Sagutin mo ko, Samuel. Ma'am Lovely, gusto lang ni Mayor na maging ligtas ka palagi. At? Ma'am, ihatid na kita sa bahay niya. Hindi. Nag-uusap pa tayo. Huwag mo i-start ang kotse. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Matino akong tao, ma'am. Marami akong gustong itanong. Marami akong gustong malaman tungkol sa'yo, Samuel. Tigilan na natin ang formalidad. Nakikiusap ako sa'yo, pwede tayo maging magkaibigan na hindi naman nalalaman ni na mami at daddy. Ayaw kong sirain ang tiwala nila. At paano ang tiwala ko? Okay lang sa'yo na palagi kitang inaaway? Okay lang, ma'am. Ay, pues sa akin hindi. Nakakapagod na to. Ma'am, bumalik ka dito. Ihatid na kita sa inyo. Ma'am Lovely. Habulin mo ang lerong mong panot, Buiset! Ma'am, please. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At pinahihirapan mo ko. Ano mo bang ang kailangan kong gawin para makuha ko ang atensyon mo? Ako na tong nagpaparamdam sa'yo pero iniiwasan mo pa rin ako. Ano? Manhid ka ba talaga? O hindi pa ba sapat ang ganda ko para sa'yo? Ma'am Lovely, hindi mo alam ang sinasabi mo. Tayo na po. Ay, hindi! Uuwi akong naglalakad! At huwag kang susunod! Ma'am, pakiusap naman. Babalik lang ako sa kotse kapag sinabi mo na sa akin ang totoo. Ang buong pinag-usapan ninyo ni Daddy. Okay. Okay. Pinagbawalan niya ako. Pinagbawalang ano? Makipagkaibigan, makipagmabutihan sa'yo. Hindi ako dapat umibig sa'yo. At lalong hindi ka pwedeng umibig sa akin. O tapos, anong nangyari? Wala. Bumalik ako sa kotse. Speechless. Hanggang sa nakauwi na kami. Oh, paano na? Anong paano na? Hindi ko alam. Para akong napahiya, Ginger. Siya, kaya niyang disiplinahin ang sarili niya, pero ako, lantad na lantad ang feelings ko sa kanya. Ako ang amo, pero parang ako pa ang namamalimos ng pagmamahal. Ay, and I hate it. At nangako ako sa sarili ko, hindi ko na uungkatin uli ang tungkol doon. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Ayaw nang makipagbalikan ng misis sa hostage taker. Talaga raw pinagtaguan niya ito, Mayor. Dahil bukod sa adik sa sugal, nananakit din. Mabutit na buhay pa siya. Mananagot siya ngayon sa batas. Ayon sa misis niya, Mayor, mas gusto raw niyang mabudok ito sa bilangguan kaysa makipagbalikan pa siya. Tama yun. Inutusan ko na namamahala sa social work na tulungan makahanap ng trabaho sa misis para may taguyod ang mga anak niya. Mayor, marami pong natuwa sa nagawa ninyo. Bahagi yun ng tungkulin ko, Artemio. Malaki ang pasalamat ko at walang nasawi ng araw na yun. Tama po kayo. At tinulungan din ako ni Samuel ng araw na yun. Gusto ko ang anak mo, Artemio. Balang araw, magiging mahusay at mabuti siyang pulis. Agahan mo ang pagsundo mo sa akin mamaya. Dalawa lang ang class ko sa araw na to. Mas marami akong kailangan gawing research at project sa bahay. Opo, ma'am.
Nakakapanipa ako. Mula noong aminin ko sa kanyang naging usapan namin ng dati niya, naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na rin niya inuungkat ang feelings na, oh, kung alam mo lang, Lovely, pero hindi pwede. Mas mabuti ng ganito para mas madali kitang makalimutan. Hoy, malapit ng graduation natin. Ano, meron bang party sa bahay niyo? Siyempre naman. Uy, pupunta ka ha. Konti lang naman yung mga in-invite ko. Oo naman. Wala namang panghanda ang parents ko eh. Kaya doon na lang ako sa inyo makikiparty. Nga pala, may isa pa akong surprise sa'yo, Ginger. Hmm? Eto, dumating sa email ko kahapon. At pinaprint mo pa talaga, ha? Yes. Teka nga, basahin ko. Wow! Totoo ba ito? Oo naman, kaya nga pinaprint ko pa eh. Ipapabasa ko rin yan kay Mommy. Siguradong matutuwa siya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Natural she is to me. Tingnan mo, Leon. Na-approvean yung application ni Lovely para sa scholarship sa Japan. Magaling talaga si Lovely. Noon pa man, bilib na ako sa anak nating yan. Kung bilib ka talaga sa akin, hindi mo na ako kinailangang ikuha ng bodyguard. Lovely, alam mo naman kung bakit ko yung ginawa. Oo nga naman, anak. Gusto lang namin na palagi kang ligtas. At ngayon, mag-aaral ka naman sa Japan para sa masteral degree mo. Oh, mapapalayo ka na talaga sa amin. Pero kaya ko nang protektahan ng sarili ko. Daddy, Mommy, huwag na kayong masyadong mag-alala tungkol sa akin. Yung nangyari sa pinsan ko, hindi mangyayari sa akin. Promise. Naniniwala naman kami sa iyo. Pasensya na anak, kung medyo naging mahigpit ako. Hindi mo may aalis sa amin mag-alala. Dito lumaki sa atin ang pinsan mo. At hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Daddy, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Walang may gusto na mangyari yun sa kanya. Mahal natin siya. At lahat tayo, umaasang makabalik pa rin siya sa dati. Lovely. Hindi ko po sasayangin ang scholarship ko sa Japan. Balang araw, matutulungan kita, Dad, sa pagsisilbi mo sa bayan natin. Maipagmamalaki mo ko ng totoo. Good morning, Ma'am Lovely. Good morning, Samuel. Ikaw bang maghahatid sa akin sa airport? Opo, ma'am. Nakiusap si Mayor na, total, huling araw ko ng paglilingkod sa pamilya nyo. Ako na maghahatid sa iyo sa airport. Okay, thank you. Tayo na. Ma'am, ingat ka pag nandun ka na. Salamat. Samuel, sandali. Ma'am, may naiwan ka sa kotse? Hindi. Sandali. Payakap. Ha? Huling araw mo sa pamilya namin. Huling araw ko sa Pilipinas. Mamimiss kita. Sana, balang araw, magkita pa rin tayo uli. Lovely.
Oh, ngayon mo lang ako tinawag na walang kasamang ma'am. Matagal ko nang gustong gawin yan. Ngayon, pwede na. Dahil tapos na ang paglilingkod ko sa inyo. At sana, balang araw, magkita pa tayong muli. Samuel. At sana, pagdating ng araw na yon, sigurado ka na talaga sa feelings mo sa akin. Mahihintay mo ba ako? Maghihintay ako. Pangako? Pangako. Leon! Oh, Leon, halika. Tingnan mo kung sinong dumating. Halika rito. Bilisan mo. Bakit mo ba ako tinatawag, Dali! Annette? Lovely! Paano ka... Sino sumundo sa'yo sa airport? Ako po, Mayor. Talaga pong ayaw niyang ipaalam sa inyo na pauwi na siya. Dad, Mommy, na-miss ko kayo ng husto. Payat ka pa rin, ha? Parang hindi ka nag-abroad. Masarap ang pagkain sa Japan pero maganda sa kalusugan kaya hindi ko ako tumaba. Ay, nako. Halika doon tayo sa loob mag-usap. Ikwento mo sa amin ang naging buhay mo doon, anak. Halika. Mommy naman parang hindi tayo nagbe-video chat araw-araw. O, halika. Doon na tayo sa loob. O, Ginger, halika, iha. Dali. Sumunod ka sa amin. Samuel, Tay, dumating na pala si Lovely. Nakita ko kanina. Naroon na sa malaking bahay. kumusta na siya? Maganda pa rin, anak. Tuwan-tuwang mag-asawa nang makita siya. Natapos na rin pala ang kanyang masteral degree. Siguro, magiging abala na siya ngayon. Nangako siya kay Mayor na tutulong sa mga proyekto para sa bayan natin. Bakit hindi mo siya bisitahin? Huwag na, Tay. Maaring nakalimutan na niya ako. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Sarge, may naghahanap sa'yo. May kaso ka raw na dapat harapin. Ha? Anong kaso? Andun sa labas sa presinto. Sige na, harapin mo na. Bago ka i-demanda. Ano bang kalokohan ito? Sige na, puntahan mo na lang. Miss, ikaw bang... Lovely? Ilang araw na akong nakauwi. Hindi ka pumupunta sa bahay. Hindi mo naman ako iniimbita. Bakit ako pupunta? Hanggang ngayon ba? Ako pa rin ang manlilimos ng atensyon mo. Hindi. Hindi ganon. 2 taon kang nawala. Sigurado, marami kang nakilala ron. Nakasalamuha. Sino ba ako para pahalagahan mo? At Pero nangako ako sa'yo. At nangako kang maghihintay. naghintay naman ako. At bumalik ako, Samuel. Lovely. Titingnan mo na lang ba ako? Namiss kita. Sobra. Namiss din kita. Tayo na ba? Well, kung walang magagalit sa poder mo.
tayo pa rin. Piya ka pa rin. Uy, pagkatapos ng duty mo, gusto kong samahan mo ko, Dadalawin ko ang pinsan ko na dahilan kung bakit sobrang higpit sa akin ni Daddy. Dito pala siya sa mental hospital kinagamot. Oo, Samuel. Biktima siya ng date rape. Nakipag-date siya sa isang bago lang niyang nakilala. Nilagyan nito ng pampatulog ang ininom niyang alak. At nirape siya nito ng paulit-ulit. Ilang araw siyang tinurukan pa ng ibang droga. Nang matagpuan ng pinsan ko, ayun, tulala na siya. May mga sandaling bumabalik siya sa normal. Umiiyak. At saka niya nasasabi ang nangyari sa kanya. Tapos, nung tinangka niyang magpakamatay, napilitan na kaming dalhin siya rito at ipagamot. Hindi ko masisisi ang daddy at mami mo. Sa amin man ito mangyari, ikukuha ko rin ang bodyguard ng anak ko. Umaasa kaming gagaling pa ang pinsan ko na para ko niyang kapatid. Sana nga. Sana nga, lovely. Salamat Hinintay mo ako. Salamat bumalik ka. Kung nagtagal pa ba ako sa Japan, meron ba akong babalikan? Makapaghihintay ako. Kahit gaano katagal, mahal ko. Ulitin mo nga yun? Yung makapaghihintay ako? Hindi. Yung mahal ko. Ngayon ko lang kasi narinig sa'yo yan eh. Mula ngayon, araw-araw mo na itong marinig sa akin. Dahil malaya na akong aamin sa'yo na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Mananatili akong bodyguard, lovely. Dahil ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang kabuuan ng karanasang padala ni Samuel dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Mga nagsiganap: Rocky Terra, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquita Moore, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Didith Marasigan sa direksyon ni Susan Robles. Mga kaibigan, ito naman ang inyong lingkod na si Henry Uri na muling nag-aanyaya sa inyong subaybayan ang ating mga dulang tampok dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.